Ngayon kung ang matematika ay sa isip lamang naroroon at ang kalikasan ay alinsunod sa matematika, sa kaninong pag-iisip kaya naroroon ang matematika na naoobserbahan natin sa kalikasan? Ano ba ang kinalaman ng matematika sa pagkakaroon ng Diyos? Ang matematika ay tungkol sa mga numero. Hindi nakikita, hindi nahahawakan, hindi naririnig, hindi naaamoy, at hindi rin nalalasahan. Subukan mo mang umisip ng kahit na anumang numero. Sigurado na ang numero na maiisip mo ay walang kakayahang gumawa, magpagalaw, o baguhin ng mga bagay-bagay sa mundo. Dahil sa ang mga numero ay sa isip lamang naroroon. Ngayon ang matematika na makikita sa kalikasan ay itinuturing bilang matibay na ebidensya para sa pagkakaroon ng Diyos. Isipin mo na lang halimbawa ang numerong 5. Ang numerong ito ay walang kakayahang kontrolin ang magiging dami ng mga talulot ng isang bulaklak. Sa kabila nito, makikita natin na may mga bulaklak sa kalikasan na ang karaniwang bilang ng mga talulot ay 5. Marami pang bagay sa kalikasan ang pwede nating gamitin bilang halimbawa. Ngunit kung sa madaling salita, ang realidad natin ay gumagana alinsunod sa matematika. Ngayon kung ang matematika ay sa isip lamang naroroon at ang kalikasan ay alinsunod sa matematika, sa kaninong pag-iisip kaya naroroon ang matematika na naoobserbahan natin sa kalikasan? Kaya naman ngayon pinipresenta namin ang matematika na makikita sa kalikasan bilang ebidensya dahil base sa pare-parehas at paulit-ulit na karanasan natin. Alam natin na ang sanhi na may kakayahang bilangin ng mga bagay-bagay ay pag-iisip. Pero ikaw, ano ba sa tingin mo? Pakikomento naman sa ibaba. At hanggang dito na lamang po ang aking pagbabahagi. Magandang araw sa lahat.